Sa agad si JP, flicker din ang gamit niya. Kaya lang Super Prince ay naipit. Buti na lang nandun si Brusco para kargahin. Itong si Cartzy. At maagang kill para sa GOAT. Naipit sa loob ng Turtle Pit. Recta invade para sa Onyx Philippines. Parang napagandang simula noon para sa Onyx. At first, Team Liquid Philippines wanted to deny the Golem invade na gagawin ng Onyx Philippines with Cartzy rotating and trying to get Super Friends on the process. Pero nandoon si Brusco. Yung passive ng Kalea na pinag-uusapan natin kanina right from the draft, naging malaking factor for Onyx Philippines na ma-survive yung ginagawa ng Team Liquid Philippines. Oh, I think the moment na hindi tumama yung skill 1 doon ng isang Fredrin, nakita natin hindi na nag-reset yung passive at nahirapan na nga. Pero may laban na naman sa gitna. Ayun na nakipagsabayan na 3v2 ang magaganap. Nakabawi naman si Carlito at si Brusco ay nabigyan din ni Sanford. Dalawa kagad ang nasikwat niya. Habol pa sana. Pero wala na siyang aabutang buhay na JP. Ang tanong ay papalag pa rin ba ang Team Liquid Philippines dito? Sisimulan nata ng Onyx ang pagong na ito. Sanji all to that RBM. And si Cartzy nag-aabang ng retreat. Okay, Sanford nandito na. Black Dagger form, nagamit na rin dito ni Kirk. At si Kiko nag-ugi! Ngayon na may ipit natin din si Brusco. Labag yung Summer Force. Teddy naka-score na rin ng isa. Sanford? Habang si Kirk ngayon ay maiipit din. Oy! Yung Rival Manipulation. Naiipit siya. Kaya lang sa may kilid may nagaganap din. Super Prince versus 2. At doon na rin si Kiko to the rescue. Pinaprotektahan lamang niya si Monster Mage. Pero patay. Ultimate para dito sa Team Liquid. Kailangan nila magdesisyon at ipitin kung sino ba ang mauuna. Si Kirk may Black Dagger 4-5. Gagamitin na kanya ito. Ngayon labag din yung Summer Force dito. Teddy at si Kiko pa rin na nagwagi. Ipit ata. Itong si Sanford. Kailangan nila matras na gamit yung Purify. Pero mamalam din siya dito sa kamay ni Super Prince. Si Sabero nakastock na rin finally ng kanyang piercer. Habang si Teddy, sabi ni Sabero, eto na ang aking Enter this potential mid lane fight na dinadala ng Onyx. Grabe, pinasok agad ni Brusco at naiba naman kaya lang wala magiging follow-up kasi nandun si Danny JP para protektahan ng mga miyembro dito ng Team Liquid. Pero nakapatay na rin ng dalawa actually dito ang Onyx. Pwede pa silang kumuha ng isa. Teddy, naispatan nila. Meron pa rin naman dito ang pagsugod dito si Kirk na ilapag yung Zaman Force. Pero mag-maximize siya ba? Yan ang katanungan. Napasubsub na rin dito si Cartzy. Pero mabubuhay din naman siya! Habang inabutan pa ng bala mula kay Sabero. Ay! Masyadong defensive item para tulungan siya na makasurvive doon sa mga bala na magagaling kay Savero. At sa ngayon, sisimulan na ata ng Onyx Philippines ang Lord na ito pero sasayawin muna nila. Nagbibigay ng magandang vision dito si Daddy JP. Pero tanong, ibiblitz ata ito ng Onyx Philippines. Nasa pwesto pa rin naman sila Cartzy. Napakabilis, bumababa na! Oo nga, talagang minadali na dito ng Onyx. At wala nang aabutan dito si Liquid. Ano makikicall nila dito? Pa-minus 1 na lang ba sila? Si Bruce ngayon ang kanila Sanford? binubutan. Apat na miyembro ang pupupog sa kanya! Bruce ay tutumba. Ngayon na may Oy, naku na! manipulation! Nilapag pa yung Zaman Force. Dalawa kagad ang dapat tumba ng Team Liquid. At hindi pa tapos sa pananalasa dito. Sanford, nagamit yung kanyang Valkyrie's Descent para lang habulin itong si Kirk. At pwede pa nga silang kumuha ng torre dito sa middle. Ipupush pa ata nila ang gitna at hindi ata ito madedepensa ni Wala. Sabero. That's one turret going to the hands of Team Liquid Philippines. At Ihagdilan ng mga vital members dito ng Onyx Meron na ring Malefic Roar if I'm not mistaken para dito kay King Kong at kay Sabero. Kaya kahit makunat ka pre, talagang bumabakat lahat ng mga binibigay dito ni King Kong at Sabero That's to be expected kasi hindi nahahawakan si Savero. Hindi siya maabot ng mga members ng Team Liquid Philippines. If they want to, they would really expend a lot of resources just to take down Savero and hindi magugustuhin yun if you're Team Liquid Philippines because ang lamang ng Team Liquid Philippines when it comes to the composition is yung front-to-back damage na meron sila. This is a Harith, this is a Fredrin, this is an Eve na ang magiging call ay kung sino man yung nasa harap, mag-counter-punish dun sa mga initiations na gagawin ni Brusco. Ang kaso nga lang, hindi pa nila masyadong makuha yung maximum value out of it dahil sa damage output na binibitawan ng Onyx Philippines. More sustain ang kailangan, proper positioning, and magandang pasok mula kay Sanford. At nakakailang din kasi talaga yung ginagawa ni Super Prince. Low-key lang pero parang ayaw mo kasing mababad doon sa lantern niya. Kaya silipin natin ang ating Infinix in-game equipment. Looking at the items coming in from our roamers. Para bang talaga nakadesenyo itong mga items na to para kontrahin yung isa't isa o palakasin kung anong binibigay nila. And what I'm loving right now for Onyx Philippines ay kahit pa sabihin natin may kalamangan silang 4,000, hindi sila nag-overextend sa loob ng jungle ng TL. Alam din nila na mataas nga yung punish potential na meron ng Team Liquid Philippines. Imagine. Ayun na, bibigyan nila. Ay, sakto! Buti na lang nakatapak ng Cyclone Eye at naiwasan. May recall pang ginagawa si Kirk doon, ha? Mainit na rin ang Kirky Tech mula sa Onyx Philippines and that is because alam niya rin na hindi
siya ganun agad mamamatay kung hindi magbubuhos ng mga skills ang Team Liquid Philippines. May it be the real world manipulation na magastos para sa kanya, it's still a win for Onyx Philippines dahil wala yung isang malaking skill na kakailanganin ng Team Liquid entering this Lord. Second Lord of the game, sisimula na ito ng Onyx Philippines. We are 12 minutes into the clock. Ang makikita natin na si JP pa rin nagbibigay ng vision. Very standard setup para dito sa Team Liquid Philippines. Pero nakita ni Super Friends kung nasaan si Sanford. Brusco still looking for that potential play. Hinahanap nila kung nasaan si Carl TZ at si King Kong. At mukhang sasayawin na lang muna ito ng Onyx at Team Liquid. Kaya reset muna ang kanilang itatawag dito. Sabi nila, sige, try kong hawakan. Si Sabero ang kanilang itinatalaga. JP pa scouts lang dito at hindi pa rin alam kung nasa si Brusco. Here comes the Black Dragon form coming in from Kirk. They're gonna go all in. Sumalubong na si Cartesi. Yan na lang! At ang batang kambing ang nagwagi. Ngayon si JP nagamit yung Raging Sandstorm. Sabay flicker out. Super Prince naghahabol pa. Kailangan naman dito ni Sanford. Nagamit ko niya Purify. Biko naman para kay Super Prince at wala silang naabutan. Daylight robbery para sa Team Liquid Philippines. Walang naging exchange. Unlike what happened during the Turtle fights, hindi able si Brusco na mahuli si Carl TZ with the Tsunami Slam. And even itong si Kirk, hindi siya lumapag agad doon sa Dragon to petrify even ito si Carl TZ. And binanggit natin to during the panel, keys to victory, do not let Carl TZ in the area of the objective because this is what happens. Carl TZ with his retribution on point para kunin yung Lord. Oo, pero mukhang makakadepensa naman dito ang side ng Onyx Philippines. Agahan din matutunaw ang Lord down in the mid lane. At makakadepensa din ang Onyx Philippines. Ang close ng laban na to. Ako lang ba, malayo lang tayo ng saglit. Ang sarap manood ng laban na patas. Oo nga eh, talagang bakbakan kung bakbakan. Ngayon si Brusco ay nag-invest na rin into an immortality. At muna si JP, nagamit yung Raging Sandstorm. Crimson Beacon para kay Super Friends. Sino ang kanyang bibit-bitin? Si Cartesi nga ba? Pero sabi ni Brusco, sige si Cartesi na lang ang maging target natin. Umatras muna din si Kiko ngayon. Si Kirk sa may gilid naman na banda ay may ipit din. Pop immortality ni Brusco. Ngayon ay may ipit din itong si JP. At si Sabero na lang nalasan na. Habang sa ita sa bahagi na ako na rin si Sanford. Nakakadalawa na si Sabero. Tingnan natin kung si Teddy. Steady ka pala. Triple kill para sa akin. Grabe yung naging laban doon. Na-isolate na hati ata yung teamfight, pare. Wala si Sanford para patayin agad yung damage dealers ng Onyx Philippines. Nandun sila ni Sanji kay Kirk. And Kirk was able to not survive, but the thing is for Onyx Philippines, yung Sky Piercer ni Sabero, kanina pa nalalagyan ng stacks. Kanina pa nalalagyan ng numero. Indeed, ang kailangan lang niyang gawin, pindutin yung gatilyo, makakapag-damage na agad. Kailangan hindi talaga mapitas dito si Savero if you are Onyx Philippines. And meanwhile for Team Liquid Philippines, I'll assume na ang key to victory dito ay kailangan nilang mapitas ang main damage dealer para dito sa Onyx. At ngayon sinisimulan na ng Onyx ang Lord na ito. This is our third Lord of the game. May laban na dun sa may bandang itaas. Poke down lamang kay JP. Makakapalag nga ba? Retribution? Okay, nagdedesisyon ata sila. Nagamit yung conceal! Pero si Kikong nang nagwagi. Baba ang buhay dito ni JP. Napop na rin yung kanyang immortality. Papasok pa rin si Carlito. Pero sa gilid na bahagi naman may nagaganap din Kirk versus Sanford. Pumunta na rin sa gilid. Pinunta si Super Prince. Buhay ang 5 miyembro mula dito sa Cavalry. At sasalubungin sana ni Sanford itong Lord na ito. Pero alam niya na nakamatsyag lang dyan ang Onyx. Susubukan ng dumepensa dito ng Team Liquid Philippines. Big ultimates ay nagamit na rin. At ini-impose na ng Onyx Philippines ang kanilang presensya sa loob ng gubat ng Team Liquid Philippines. At tuloy lamang ang Lord push para sa side ng Onyx Philippines. This is their biggest chance na makakuha ng inhibitor turret. Again, the big difference that has happened is yung ultimate na magagaling kay Brusco. Able na naman siya nakuhain si Carl TZ the moment Carl TZ steps in to the Lord Pit. And that gave King Kong a breather para siya yung makaretry ng objective na yon. And also, ang ganda rin nung nagiging body-body system ng Onyx Philippines with Super Prince aiding Kirk dahil alam niya pwedeng mamatay si Kirk doon sa 1v1 against that Freya. This is still a Freya na ang pampigil lang ni Kirk ay yung Petrify. Kung sila tatawag dito ni Brusco, Tsunami Slam ay nagamit. Si Cartesi magiging target nila. Pero buhay pa rin yung Lord. Napatay na nga rin. At si Brusco ang nauna dito sa laban na ito. Nagsata si Kirk. Nagamit yung River Manipulation. Sali yung 4. Pero kailangan na umatras. Steady dito ay nakakuha na ng 2. Pero lalayo muna ang natitirang 3 miyembro mula sa Onyx.
at nakadepensa pa ang Team Liquid. At napasama pa ata sa Onyx Philippines, wala silang nakuhang inhibitor turret at nawalan pa sila ng 2 miyembro. Before this clash happened, yung mga clash na nangyari all throughout the game was beyond that real-world manipulation na ginagawa ni Sanji with that Eve. And now, knowing na nakapasok yung 4 na miyembro doon sa loob, the only thing na kayang gawin ni King Kong is to remove himself out of that box para makasurvive. And the other members, naging target na ng Team Liquid Philippines dahil nga sobrang lagkit sa loob ng real-world manipulation na yon. And even kapag meron kang Fredrin nakaharap, alam mong hindi ka nagagalaw knowing na wala namang mga purifies. Yes, may flicker ang side ng Onyx Philippines but you don't want to commit that if you're Brusco kasi mas gusto mong pang-engage yun. Oo, and nakikita natin for Team Liquid Philippines, napakahirap pala talagang i-penetrate yung box na nababanggit mo. Onyx Philippines have been trying to do that several times already. Pero kapag sila yung pumapasok, parang sila pa yung nalulugi. In the last few fights na panalo ang Onyx, yun na yung mga laban at pumatol ang Team Liquid Philippines. Oo nga eh. At saka sa mga tagpong yun na nakita natin kanina, parang walang kakaba-kaba si Sabero. Sa lahat ng mga team fights na inilalatag sa kanya ng Team Liquid, dito natin makikita stable na talaga. Nakapag-adjust na talaga si Sabero sa Pinas. Marunong na nga mag-Tagalog, Oo. pare. Marunong nga kumumbo, pre. Marunong nang kumombo. Only legends lang ang nakakaalam. Legends lang ang nakakaalam. Ito, teka lang. Makikita na rin natin sa ating mga items no, na kung sa basketball, nagsasapatos para maging ready. Sa ML, baliktad. Tatanggalin mo yung sapatos kapag ready ka na. And Sabero right now, selling that boots. Rumekta rin tayo sa Winter's Crown. Meanwhile, for Teddy, nag-aabang pa rin tayo ng kanyang potential 6-lock item. Pero sa ngayon, I would say na lamang sa damage si Sabero dahil sa choice na yun. And knowing na kahit linear lang yung damage output ni Sabero, hindi naman nila kailangang mag-adjust ng angle dahil automatic naman papasok yung Team Liquid Philippines. Yung Fredrin and even yung Khalid ni Daddy JP, nasa harap lang yan. Ang kailangan iwasan dito ng Team Liquid Philippines is to be isolated sa ginagawa ng Onyx Philippines. But for Onyx, kailangan nilang mapuwersa yung box na masira. Okay, wait lang si Brusco ngayon ay nakamatsyag, kalahati na yung buhay ng Lord na ito. Carteasy ngayon, ay hawak na lang. Black Dragon form na gamit. May kusin na rin na bibitawan din si Brusco. Pero ang ganda ng show dito ng Team Liquid. At si Carlito ang nagwagi. Sanford sa may gilid. Pero pa naman siya purify. Manipulation sa tatlo. Pero aatras lang muna ang Team Liquid at malaya nilang nakuha yung Lord. At ganun na naman ang naging call ng Team Liquid Philippines. Joshi, parang naging sobrang importante yung nakuha nilang inhibitor turret kanina. Kailangan umalis si King Kong, kailangan niyang i-def yun. Nandun din si Sanford na pumupuwersa ng pressure. And after that, nagpakita si King Kong doon sa may bottom pit, hindi na siya pinakawalan pa ni Sanford. Sinamahan siya, hinawakan yung kamay. Kung pupunta ka ng Lord, sige, sasamahan kita. Holding hands while walking. Ganun eh. Parang nasa park. Ganun naman pala, nakakakilig mag-ML dito at nakakakilig din para sa Cavalry na kahit lamang ang Onyx Philippines in terms of gold ay meron silang Evolved Lord na nagmamarcha doon sa may bandang ibaba. This could be a big chance to open up the base para sa side ng Team Liquid Philippines at hinahatid na nga holding hands kasama ang Lord dito, Carl TZ with JP at ipupush na rin nila ang gitna. Onyx Philippines, kailangan nilang dumepensa. Yan, 5 nga yung nag-react dun sa may bottom side ng kanilang mapa. Pababa na ng pababa yung kanilang gold lead dito. Yung Torres sa may middle ay gusto rin nila sanang kunin. May purify naman dito si Sanford. Bibigyan ata si Super Prince. Pero nakatras pa rin dito si Sanford. May Lord pa sila nakasama. Naliligaw-ligaw pa ata. Black Dragon form pinagamit din. Dito ni Kirk. Wala pang mamamatay. For low kasi nagamit na rin yung remote manipulation. Si Brusco ay pumasok na. Pero base lock na ang Cavalry at sila makakukuha ng Game 1. Action-packed game number 1 at